Kahit siya ay pagod, ganado pa rin sa pagkanta si Manny Pacquiao sa kanyang concert ngayong hapon. Umiksena naman sa pagsasayaw ang anak niyang si Princess. Panuorin niyo pong pagtutok na ito ni Connie Season. Live po ito. Nasa Mall of Asia po si Connie. Connie. Yes, Mike. Pasado alas 5 nga ng hapon nang matapos ang mini concert dito sa SM Mall of Asia Music Hall ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao na talaga namang ikinasaya ng lubos ng kanyang mga fans. Bigay todo pa rin si Manny para sumaya ang kanyang fans sa pamamagitan ng mini concert sa SM Mall of Asia Music Hall kahit aminadong pagod na sa kanyang hectic schedule ngayong araw. Sa sobrang inspirado ni Manny sa pagdagsa ng kanyang mga tagahanga, ang kanyang 3 kantang dapat aawitin ay nadoble. Dahil masaya ako dahil talagang mainit ang pagtanggap sa akin ng mga kababayan natin. At sana napasaya ko sila sa mga laban ko sa boxing. Bawat kanta ni Manny bakas ang tuwa sa kanyang mga tagahanga. Lalo na ang kanyang tinaguriang #1 fan na si Rosario Total na ang tanging pangarap ay ang makita ng personal ang kanyang idol at mapapirmahan ang kanyang itinintang larawan nito. Tuwing lumalaban po siya, nagdadasal din ako, kagaya ng nanay niya. At saka, matagal ko na po siya talaga makita, gusto ko siya makita, hindi lang ako... So ngayong araw, natupad ang pangarap na ito ni Rosario. Sa kabila ng mahigpit na security ni Manny, pumayag ang pambansang kamao na papasukin ito sa kanyang dressing room para personal na makausap at mapagbigyan ang hiling nito. That's all. Bakit ako nawali sa parada ko eh. Ngayon, masaya po talaga ako. Hindi ko alam mo ang gagawin ko. Di naman napigilan na mapaluha sa tuwa ni Rosario. Gumaan yung parang nabunutan ako ng tinik at saka yung kaba ko kanina. Ayan. Samantala, masaya naman ang may bahay ni Manny na si Jinky sa kanilang pag-uwi sa bansa na wala ng kasabay na intriga. Full support din ang anak ni Manny, lalo na si Princess na talaga namang agaw eksena pa. Maya't maya rin itong sumasayaw kinukuhang mic kay Manny. Suportado rin si Manny ng mga Kapuso Stars naman sa concert at maging ng mga GMA executives sa kanyang matagumpay na pagbabalik. Mike, ang naturang concert ay inorganisa naman ng GMA Network at ito po ay tumagal ng 1.5 oras. Pero ayon nga kay Manny, wala daw ito sa ikli o sa haba. Ang importante raw ay nakapagbigay saya siya sa kanyang mga fans sa kanyang muling pagbabalik. Mike? Maraming salamat, Connie Season. Naghahanda na po ang mga taga San Pedro Kutuod sa San Fernando, lalawigan ng Pampanga. At yun po ay para sa taunang pagpapapapo sa krus. Bukod sa pagbabawal sa mga kandidato na mangampanya, maghihigpit na rin daw sila sa mga dayuhan na gustong makilahok sa tradisyon nila. Nakatutok si June Venero Show. Sa nakalipas na mga Biyernes Santo, dinarayo ang Barangay San Pedro Kutud sa San Fernando City, Pampanga dahil sa pagpapapako sa krus ng ilang deboto. Kanina, sinimulan ang paghahanda para sa taunang tradisyong ito. Kung dati nasa gilid, ngayon inilipat sa gitna ng isang bakanting lote ang tinatawag na burol kung saan isinasagawa ang pagpapapako. We decided na ilipat dito para maluwag tapos para visible sa mga tao. Pagdating ng mahal na araw, mahigpit na ipagbabawal dito sa tinatawag na burol ang anumang uri ng pangangampanya. Walang sisinuhin, mapa-administrasyon man o oposisyon. Nais ng mga organizer na mapanatiling sagrado ang taunang tradisyon. Pinagbabaklas ng mga kawani ng barangay ang mga campaign paraphernalia na malapit sa burol. Pati yung mga poster at tarpaulin ng mga politikong nakakalat sa mga kaling daraanan papuntang burol, tatanggalin. Papayagan na daw ibalik ang mga ito pagkatapos ng mahal na araw. Bawal po. Wala pong mabibigay na leaflets o nagpupolitika dito. Bawal po. Pinabawal po namin. Hindi lang pangangampanya ang paghihigpitan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga foreigner o dayuhan na gustong magpinitensya ay isasailalim sa mahigpit na screening ng komiteng nangangasiwa sa okasyon. Nainsulto raw kasi ang mga organizer sa pagsama sa penitensya noong nakarang taon ng isang foreigner.
Nasaksihan mismo ni Councilor Jimmy Lasatin ang umano'y hindi ka nais-nais na pananalita at pagkilos ng banyaga habang nagpepenitensya. Tumatawa lang siya at saka sinasabi that there's nothing into it, parang ganun, na hindi naman dapat ganun. It's not an insult to me, it's an insult to the culture. Pakiusap ng mga organizer, wag naman daw sanang samantalahin at paglaruan ng ibang tao ang isa sa mga tradisyong sumisimbolo sa pananampalataya ng mga Kristiyano. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Tony Rose Gaida, kamusta na sa kanyang pagbabalik trabaho matapos mamatay ang anak? Tutukan niya dito sa 24